na mawala or malost yung joy ng iyong salvation. Bakit? Kasi meron po magiging symptoms yan. Katulad ni David, dito po sa ating text, that David, ito po yung context nung si David ay nagkasala. Nagkaroon po siya ng pagkakasala, siya huy nanilip. Nanilip ng naliligo. Kaya hoy, imagine si David po, siya ay great soldier, marami siyang napatay sa war, between sa Philistine at saka sa Israel. Marami siyang napatay, ngayon nagpahinga siya, kaya po yun po yung delikado sa isang Kristiyano kapag ikay nagpapahinga. Kapag ikay nagpapahinga, pwede kang magkasala. Marami kang iniisip, marami kang nakikita na hindi namin nakikita. Ganun po ang nangyayari kapag ang iyong salvation ay nakalimutan mo, kapag ang iyong salvation ay nakalimutan mo yung kasiyahan noon. Yan po yung magiging symptoms ng joy, ng loss of joy. When God show His grace and mercy in that time, we probably crying to God. Maari, nung youth camp, mga young people, maraming nag-iyakan. Tinanggap ang Panginoong Hesukristo bilang tagapagligtas. Marami nag-iyakan. Ganun pala kabuti ang Panginoon sa buhay ko. Pagtapos ng ng 2 months, wala na sa church. Yun po yung nakakalungkot. 2 months pa lang, wala na, limot na kasiyahan ng kaligtasan. Kaya ho sa atin bilang mga Kristiyano, ay mas mahalaga po sa atin na maunawaan natin na palagi nating iisipin kung gaano kasaya maglingkod sa Panginoon. Tama? Kung gaano kasaya nagkaroon ka ng buhay na walang hanggan. And I hope and I pray that na meron ka ng buhay na walang hanggan. No? At kung wala pa, maaring ngayon po ang araw ng kaligtasan. Tama? Kasi maaring bukas, kasi sa James chapter 4 verse 14, inihalin tulad ho ni Apostle James na ang buhay ng tao ay katulad lamang ng isang singaw. Maaring mamaya patay ka na. Maaring bukas patay ka na. Kasi hindi po natin alam kung kailan tayo mamamatay. Kaya mas mahalaga po sa atin na malaman natin na tayo ay merong buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. Because sabi ng Panginoong Hesukristo, bago siya umakyat sa langit, kinausap niya yung 12 niyang disipulo. Sabi ni Tomas, imagine mo si Tomas, lagi niyang kasama ang Panginoon, pero hindi pa rin pala niya alam kung saan pupunta pag siya'y namatay. Hindi pa rin pala niya alam kung saan pupunta ang Panginoon pag siya'y namatay. Ganon din kay Philip. Sabi niya, ipakita mo sa amin ng Ama at kami ay okay na, satisfied na kami. Sabi ni Philip, sabi ng Panginoon, I have long time with you. Since He start the ministry, ni-start ng Panginoon ang ministry, kasama niya yung 12 disipulo, and yet hindi niya pa rin kilala ang Panginoong Hesukristo. Maari tayo dito sa loob ng church, matagal na tayo. 7 taon na tayong nag-attend, maaring 3 years, 4 years, pero hindi pa rin talaga natin kilala ang Panginoong Hesukristo. Yun mo yung nakakalungkot. Uupo ka lang sa church, tatayo, tapos aalis. Di ba? Yun po yung nakalulungkot na, kaya pala, ang tingin mo dun sa tagapagsalita ay lampasan. Dito doon sa may nadaang motor. No? So here, before we are so happy to sing for the Lord. Right? Nung tayo ay nakatanggap ng kaligtasan, happy tayo. Na kumanta para sa Panginoon, I'm reeling on the mountain. Kahit wala ka sa tono, ayos lang. Di ba? Ganon yung saya ng kaligtasan. Yan ay nagmamanifest through your singing, through your serving, through your giving. No? We are so eager to serve the Lord. Before we are so eager to give para sa missions. Pero ngayon, nalimutan na ang ligaya ng kaligtasan. Yan po yung delikado. Like David dito sa ating text, when David plea for God
for His forgiveness. Remember that God is always merciful. His loving kindness. Ang Panginoon ay mapagpatawad ho. Kaya kung tayo bilang anak ng Diyos, gaya nga sabi ni Brother John kanina, ang best example ng maging mapagpatawad ay ang Panginoong Jesucristo. Because tayo, hindi natin deserve na patawarin tayo sa kasalanan because we are so dirty in the sight of the Father. Di ba? Sabi nun, para tayong isang basahang marumi. Pero sa pamamagitan ng dugo ng Panginoong Jesucristo, sa pamamagitan ng kanyang buhay na ibinigay, tayo ay nalinis. Di ba? May kanta pa dyan na, are you washed in the blood? Ano sunod doon? In the soul, cleansing blood of the Lamb. Di ba? And I hope that each every one of us ay nalinis na ng dugo ng Panginoong Jesucristo. Because dito, sa ating text, kung mababasa po natin ito, so nawala na yung aking yan. Sabi diyan, have mercy upon me, O God. Verse 1. Ibitek, verse 1. Have mercy upon me, O God, according to thy loving kindness, according to the multitude of thy tender mercies, blot out of my transgression. David knows how God good is. Na kahit siya ay nagkasala, nagkaroon siya ng kasalanan, alam niya kung sinong lalapitan niya, hindi ibang tao. No? Hindi niya magkikwento sa ibang tao, ito nagkasala, hindi ganun. Sa Panginoon ho, kung tayo man may kabigatang nararamdaman, no? Hindi mo yan ibabahagi sa unbeliever mong kaibigan. No? Yan ay ibabahagi mo sa Panginoon. And sabi nung verse 2, wash me truly from mine iniquity because only the blood of Jesus Christ can cleanse your sin. Can cleanse your heart because probably this time your heart is full of sin. Our heart probably this time is full of sin. That's why we forget yung happiness nung pagkanta sa Panginoon, na pag-serve sa Panginoon, na pagbigay sa Panginoon. Sadly, sa simula lamang po tayo on fire No? Makaranas ng uga. Ika nga ni Brother Daniel yun sa Bible study. Nakaranas ng bagyo, inuga ng hangin. Wala na, tumumba na. Hindi ho ganun ang buhay natin. Ang buhay ho natin ay may kasamang pagtitiis. Ika nga tayo ngayon, endure now, enjoy later. Di ba? Yung nasa labas, enjoy now, iyak later. Sa impyerno yun Tayo sa langit tayo Right? So ngayon, probably this time we forget the joy on serving the Lord. We forget the joy in singing for the Lord. Kaya kanina, hindi ko alam kung masaya ba kayo nang-awit sa Panginoon. Kahit wala sa tono ng ating pianista. Diba? Hindi ko alam. Masaya naman. Sana naman masaya, Kahit ang ating song leader ay ganyan-ganyan na dito. Di ba? Kailangan masaya ho tayo naglilingkod sa Panginoon. Hindi ho tayo malungkot, naka-smile. No? Naka-smile tayo. And we forget the joy in singing for the Lord. We forget the joy in giving for the Lord. Kaya tayo laging deficit. Kasi wala, hindi masaya magbigay sa Panginoon. Di ba? Laging deficit ang church. Laging problemado si pastor. Laging problemado kung paano babayaran yung expenses dito sa simbahan. No? Because we forget the most important thing in our life is to remember the joy of our salvation. Gaya nga ho ng sabi ko kanina, ang Panginoon sa verse 1, David knows how God good is. Every time na meron po tayong iniquities or sin, alam mo naman sa sarili mo, nagkakasala ka. No? Alam mo sa sarili mo na nagkakaroon ka ng kasalanan.
na kailangan natin kausapin ang Panginoon. Kasi before, in Old Testament, bago ka makapaghingi ng tawad sa Panginoon, you need to offer sacrifice something. Like, yung blood ng tupa, blood ng young male, may mga young male pa yan, yung mga young adult, di ba? Sa Book of Leviticus. Kailangan mo muna mag-offer ng something. Perfect dapat yun. Walang pilay. Walang bulag. Pero sa panahon natin ngayon, since ang na-offer na ay ang dugo ng Panginoong Hesukristo at yun ay perfect, walang kasalanan. Ano ho? Ayun, nabagsak na. Walang kasalanan ang dugo ng Panginoong Hesukristo. Kaya meron na tayong eternity na kapatawaran. Di ba? Meron tayong eternity na kapatawaran ng ating kasalanan. Pero sometimes, we abused it. Na-abuse natin yung mercy, yung grace ng Panginoon sa ating buhay. Hindi ho ganon. No? Hindi po ganon. Verse 2, wash me truly from mine iniquity and cleanse me from my sin. For I acknowledge, verse 3, for I acknowledge my transgression and my sin ever before me. First point is we need to confess specifically our sin. First point po yun. To restore the joy of our salvation, we need to confess our sin. Not to your friend, but to God. Because God is the one who forgive. Ang Panginoon ang siyang nagpapatawad ng iyong kasalanan. Okay? Kaya sa Panginoon, ikaw at ang Panginoon na nakakaalam kung tunay ba yung puso mo na ikaw'y nagsisi ng iyong kasalanan. No? Because we all know, kasi si David, pinuri muna nung una eh. Kasi ito pong psalm na ito ho'y kanta. No? Meron ho ditong kanta, meron ditong poet or tula, no? Pero ito hong ginawa ni David, ito ho'y kanta, na parang may pagmamakaawa, no? Katulad ng mga kanta ni Moira, yung, 'di ba? Yung mga malulungkot na kanta. Pero ito, kanta ito ng paghingi ng tawad niya sa Panginoon. Lord, please, ako, patawarin mo ko. Alam ko, Panginoon, na ikaw ay merciful, ikaw ay gracious enough para may mawatawad ang aking kasalanan. Sabi diyan, first verse sabi niya, mercy upon me. Sabi niya, Panginoon, maawa ka sa akin. Because alam ko na ikaw ay mapagmahal. Ay talaga naman mapagmahal ang Panginoon. Ano ho? Sadya ho mapagmahal ang Panginoon. Even yung Israelite before, napakapasaway. Binigyan pa rin sila ng blessing, binigyan sila ng kiniyaan. Oh. Nakapasok pa rin sila doon kahit sila nagtagal sa wilderness ng 40 days. Di ba? First, for I acknowledge. Yun yung pinakang importante. For you to restore the joy of your salvation, you need to acknowledge kung ano yung nagawa mo sa Panginoon. Kung ano yung kasalanan nagawa mo. Mahirap din naman yun na, Lord, humingi po ako ng tawad sa aking mga nakasawang kasalanan. Sabi, ano ginawa mo kasalanan? Mahirap yun. Papatawarin ka, hindi alam mo kung anong ginawa mong kasalanan. We need to specific. We need to be specific. No? Mahirap kasi yung in general lang eh. Kaya blessing yung na tayo, merong tao na matapang talaga na mag-rebuke ng someone. No? Yun yung mas maganda. No? We need to confess specifically our sin. In 1 John 1:9, ito yung minsan ginagawang license ng Kristiyano, ano? Para magkasala. Pero hindi po ito lisensya na tayo ay magkasala. Itong verse na ito ay depende. Meron ho tinatawag kasi ho sa Bible na dalawang kasalanan, parabasis at hamartima. Yung parabasis, yun yung kasalanan na hindi mo alam kung paano mo nagawa. Kasi meron tayong kasalanan na nagawa, hindi natin alam, kasalanan pala. Pero yung hamartima, yun ho yung kasalanan na alam mong kasalanan pero ginawa mo.
na alam mong yun po yung tinatawag na hamartima, katulad ng pag-reject mo sa salita ng Diyos. Yun po yung, kumbaga, doon merong pinakang punishment ng Panginoon at doon ano yung punishment na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Yun po yun. Yun po yung makaka-receive ng punishment na yun. Yung nagkaroon ng kasalanan na katulad ng hamartima. No? We need to confess specifically our sins. Sabi, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Okay? Kailangan natin na humingi tayo ng tawad sa Panginoon. Kung ngayon, meron ka pang kabigatan sa iyong puso, kung ngayon, meron ka pang nararamdaman na hindi maganda, sa loob ng simbahan. Kasi dapat sa labas pa ng simbahan mo ginawa eh. Bago ka mag-worship sa Panginoon. Bago ka makinig ng salita ng Diyos, kailangan cleanse yung puso mo para yung tingin mo dun sa preacher, hindi nandun sa kalsada. Lampasan, ano? So, we need to confess. Secondly, mabilis lang po tayo, ano? Hindi mo tayo magpapakatagal kasi mag-aalas 11 na din. We need to restore our purpose. And we all know that every man, every woman, kung meron tayong responsibility sa Panginoon. Kaya tayo, why God created man and woman is to glorify Him. Paano mag-glorify ang Panginoon kung hindi mo na specific na ma-confess yung kasalanan sa Panginoon? Paano mo mag-glorify siya ngayon? No? Yun po yung problema na ating dapat solusyonan bilang mga Kristiyano, na ang ating target palagi na hindi po tayo pupunta sa church dahil kailangan. Hindi tayo pupunta sa church dahil binigyan tayo ng blessing ng Panginoon all throughout this week. Hindi ho. Pumunta tayo dito sa church because we want to worship God. No? Hindi ho tayo, kumbaga, ang purpose po natin na, hindi, pinagpala ako ng Panginoon kaya pupunta akong church. Paano pag hindi? Hindi na pupunta ang church. Di ba? We need to restore our purpose. Why are you still alive? Bakit buhay ka pa? Sabi nga doon sa truck sa pinamimigay namin. Bakit buhay ka pa? Sinagot ko nga, bakit hindi? Di ba? Bakit buhay ka pa? Ano yung purpose? Bakit ikaw ay nananatiling buhay? Alam naman natin na mayroong purpose ang Panginoon sa bawat isa ho sa atin. At ang purpose ng Panginoon, tayo ay mag-serve sa Kanya. No? Hindi ho tayo nandito lang para umupo, para makinig, tapos pagka napakinig natin, labas sa kabilang tenga, tapos uwi. Hindi ho ganon. Yan ho ay patuloy ho natin ginagawa araw-araw. Ang pag-worship po sa Panginoon, yan ho ay araw-araw. Hindi lamang ho yan sa simbahan. Pagdating mo sa bahay mo, pag ikay nag-pray, pag-worship na ho yun. Kaya nga makikita natin yung kwento nung Samaritan woman, nung siya ay nakatanggap ng walang hanggang buhay sa pamamagitan ng tubig, no? Na yung living water na yon ibinigay ng Panginoong Jesucristo, gusto niya pang pumunta doon sa Jerusalem. Which is meron nang ibinigay ang Panginoon para makapag-worship ka anywhere. At yun yung Holy Spirit. Meron kang Holy Spirit sa puso mo eh. Meron kang Holy Spirit, kaya nga sabi ng Panginoon, at sa mga taong tumanggap sa Kanya ay tinakatakan siya ng banal na Espiritu. Meron siyang Holy Spirit, kaya you can worship God anywhere. But, of course, yung time para sa Panginoon, every Sunday, dito yun sa church. Pero araw-araw ho ang pagiging Kristiyano. Araw-araw ho yan. Ang pagiging Kristiyano, hindi ho tuwing linggo laang. Tapos pagkatapos ng church, yung ating humbibig doon sa labas ng simbahan ay talagang hindi mawari kung papasaan. Kung papuntang norte o papuntang south. Hindi ho ganun. Kaya sabi ho dito, we need to restore our purpose. Balik ho tayo doon sa pipigain lang ho natin to. Kasi sabi dito, sa verse 7, purge me with hyssop. Sabi niyan, and I shall be clean. Wash me and I shall be whiter than snow. Itong Old Testament po, nasabi ko, diga? Nasabi ko ho,
na bago ho sila makapag-worship, makahingi ng tawad sa Panginoon, kailangan nila kumuha ng dugo doon sa malinis na tupa, yung walang sakit, yung ang kuko ay hiwalay, doon ho walang kapintasan bago ho sila makapag-worship. Pero ngayon, dito, pero ngayon, sa panahon natin, dahil nga ang Panginoong Hesukristo, yung dugo niya tumagas sa krus ng Kalbaryo, yun po yung walang hanggang buhay na kaligtasan o walang hanggang buhay na pagpapatawad ng ating mga kasalanan. We need to restore our purpose. In verse 14 and to 19, we can see here na sinasabi ho dito, deliver me from blood guiltness, O God, thou God of my salvation, and my tongue shall sing aloud. Yan yung purpose natin. To sing para sa Panginoon. That our tongue will be useful for His glory, for Him to be magnified and lifted up. No? Yan po yung purpose ng bawat Kristiyano na nagkakaroon ng kumbaga restoration ng kanyang salvation. No? Verse 15, O Lord, open thou my lips. Kaya ito is about, is about soul winning din talaga. That our lips will be useful for His glory. That our lips, kumbaga maging useful, maibahagi natin sa salita because hindi lamang tayo niligtas ng Panginoon eh. Binigyan din tayo ng command. Binigyan din tayo ng command. Sabi nga ni Brother Johnson sa Mark 16:15, sabi ho dyan, malakay? Mark 16:15, yan o. That's our purpose. No? And He said unto them, Go ye into all the world and preach the gospel in every creature. Hanggat hindi nakakarinig ang lahat ng tao ng kaligtasan, ng ebanghelyo ng kaligtasan, hindi tayo pwedeng tumigil. No? Kaya ikaw'y buhay pa. Para ikaw'y maglingkod sa Kanya, kung ikaw man ay hindi makago, magbigay ka naman ng pangkain sa mga nag-go. Ha? Diba? Magbigay ka naman ng panggasolina. At yun, meron kang part doon. Gaya lang yan sa missions eh. Kapag ikaw ay nagbigay sa missions, meron kang part doon sa kanilang pag-go doon sa ibang bansa. Kaya mahalaga ho sa atin, magkaroon ho tayo ng sinusuportahang missions. Kasi ang puso ng Panginoon, ang heartbeat ho ng Panginoon ay nasa misyon. At ang dapat kaisipan ng isang Kristiyano ay papaano may ibahagi ang ebanghelyo sa ibang tao. Hindi ho tayo stagnant lamang. Ang damot mo naman. Hindi mo man lang, kaya nga sasabihin sa'yo, pagkadating ng judgment, no, idahagi sila doon sa impyerno, sasabihin sa'yo, bakit hindi mo shinare sa akin ang salita ng Diyos? Bakit hindi mo yan shinare sa akin? Ang tagal mo akong kasama. Anong ginagawa natin ngayon? Nakaupo lamang ho. Hindi lamang ho, ang mandate ho ay hindi lamang sa young people. Ang mandate ho, hindi lamang ho sa pastor. Ang mandate ho, hindi lamang sa specific na tao, hindi lamang sa missionary. Yan ho ay sa lahat ng mga taong tumanggap sa Panginoong Hesukristo bilang personal at sariling tagapagligtas. Yan ho yung mandate natin. Hindi lamang ho tayo uupo sa simbahan, tapos makikinig, magsiselfon lang, tapos lampasan pa yung tingin. Hindi ho ganon. Our purpose, that our lips will be useful for His glory. That our lips will be useful for singing purposes para makapagkanta tayo sa Panginoon. Kaya itong kanta ni David, maganda ito eh. Kung lalagyan ko ito ng tono eh, hindi lang ako marunong magawa ng tono nito eh. Sabi niya, deliver me from blood guiltness. Sometimes nagkaroon tayo ng kasalanan. Siyempre, hindi mawawala yung guiltness niyan. Pero, nandyan pa rin ang Panginoon na tayo ay i-guide. No? I-guide tayo sa guiltness sa ating puso. Kasi pag may guiltness ka sa iyong puso,
mahirap ka mag-serve. Hindi ka makapagpatuloy. Wait lang hot, puno na. Ayan. Mahirapan ka magpatuloy. No? Open thou lips and my mouth shall show forth thy praise. No? Yan, magpipraise tayo sa Panginoon. Ano? Para mag-praise tayo sa Panginoon. For thou desirest not sacrifice, else would I give, thou delightest not in burnt offering. Verse 13, sabi po diyan, is, ayan, may nalimutan ako, sabi ko na. Ayan. Sa verse 13, for thou hast delivered my soul from death, will not thou deliver my feet from failing, and then I may walk living before God in light of living. Remember that if you are Christian, if you receive the Lord Jesus Christ as your personal Savior, you are the light. You are the light of this world. And dapat yung light na yan, mag-shine yan sa tao. Ay, nakita ko na talagang may pagbabago. No? Hindi lamang ho tayo sa simbahan mabait. Ano? Dapat makita ng ibang tao na ikaw ay nagbago, ng iyong bunga ng iyong kaligtasan ay merong baga parang reflection ba? Kaya may kantang, do they see Jesus in me? Yun lagi ang tanong sa atin. Nakikita ho ba ang Panginoong Hesukristo sa ating buhay? Kasi ang karakter ho ng Panginoong Hesukristo, baka hindi taliwas ho sa ginagawa ho natin. Ano? So dito, nalimutan ko, we need to restore our heart first. Also pala. Secondly, ang first natin is, we need to confess specifically our sin. Secondly is, we need to restore our heart. And lastly, we need to restore our purpose. Restoring our heart, sabi dyan, verse 6, babalikan ko lang po, verse 6, para mas mano po natin. Verse 6, behold, thou desirest truth in inward parts, and the hidden part thou shalt make me know wisdom. Diba? For you to restore the joy of your salvation, you need to confess your sin specifically. You need to restore your heart. You need to restore your purpose. For you to restore your heart, Psalms 37 verse 4. Psalms 37 verse 4. Patapos na po tayo, no? Ang oras na. 11:07 din. So 30 minutes din, no? Anong oras na nag-start, Brad? 10:33, no? 10:33. So, ayan. Hindi natin paabutin na isang oras. Hindi ho kami sanay sa Bethany mag-preach ng isang oras, ano? Kung dito ho kay si Joshua ay sanay na mag-preach ng isang oras, kami hindi. Kasi ho kami inuurasan doon ni Pastor. Ano? So, ayan. Psalms 37 verse 4, delight thyself also in the Lord, and He shall give you thee the desires of thine heart. Diba? You need to restore the joy of your salvation. No? Ngayon, makikita natin yung the symptoms of lost joy. What is the symptoms? You will commit sin. You will continue to be carnal. Yun po yung nagiging symptoms. Na kapag nalimutan mo ang joy, ang ligaya ng iyong kaligtasan, magkakaroon ka ng kasalanan. Kahit hindi mo inaasahan, nandyan lang ang kaaway. Nandyan lang ho ang kaaway. Hindi ho yan umaalis. Tinitignan ka ho niya kung saan ka mahina. Tapos sasaksakin ka sa tagiliran. Diba? We can see here in this verse is the confession of our sin. And we can see here also, yung ginawa ni David is the prayer of a willing heart to restore. I hope na meron po tayong willing heart na ma-restore yung joy ng ating salvation. Ngayon, kung hindi ka pa ligtas, maaring gusto mong maranasan. Kung hindi mo pa alam kung saan ka pupunta pag ikaw ay namatay, pare ko bang makita ang iyong kamay?
Pwede ho ba nating maitaas ang ating kamay? Kung hindi mo pa alam kung saan ka pupunta pag ikaw ay namatay, ipagpe-pray kita kapatid. Taas ho natin ang kamay. Huwag po tayong mahiya. Hindi ho tayo, kumbaga, hindi ho tayo nandito upang sumimba lamang, kundi hindi ho kami papayag na kayo lalabas dito sa simbahan na ito na hindi nyo po alam kung saan kayo pupunta pag kayo ay namatay. No? Pwede ko ho bang makita ang iyong mga kamay kung sino ho? Ito po ay hindi para sa akin, kundi para po sa inyo. No? Brother Josh, tayo po ay patapos na. Ano? Maaring gusto mong maranasan yung ligaya na aking binabahagi. Kung gaano kasaya, kung noon ikaw ay nakararanas ng sorrows at hinahanap po yung tunay na kasiyahan, nandito yon. Nasa Panginoong Hesukristo ho ang kasiyahan. Wala ho sa ibang tao. Maaring ngayon naghahanap ka, may problema ka sa iyong pamilya, may problema ka sa iyong mga kaibigan. Tayo ho'y tumayo at tayo po ay magkakaroon ng imbitasyon